Mainit na balita mula sa paliparan. Kinumpirma ng mga awtoridad sa Ninoy Aquino International Airport na kinumpiska ang pasaporte ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang serye ng mga alegasyon ng katiwalian. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, hindi na nakalabas ng bansa ang opisyal matapos harangin mismo ng mga tauhan sa NAIA. Batay sa ulat, nagulat ang ilang saksi nang pigilan si Romualdez sa immigration counter kung saan agad na kinuha ang kaniyang pasaporte. Bagamat hindi pa malinaw ang opisyal na dahilan, sinasabing may kaugnayan ito sa mga iniimbestigahang kaso laban sa kaniya. Nagbigay ng pahayag ang mga awtoridad na ito ay bahagi ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at hindi umano basta-basta ang naging desisyon. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Romualdez hinggil sa insidente, ngunit patuloy na umaani ng matinding reaksyon mula sa publiko ang naturang pangyayari. Ang tanong ng bayan, ito na ba ang simula ng pagbagsak ng isa sa pinakamalaking pangalan sa politika? Abangan ang susunod na mga kaganapan. It's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung corruption. Hindi ko tatanggapin. Pero kung nag-usap kayo ni Kong Alvin and Kong Monday, ano yun? It's just a small talk lang. Hindi, lagi naman kami nag-uusap eh. Parang ang pinag-uusapan namin, paano ba masusolve itong problema ng tiwala ng tao sa House of Representatives at sa aming mga congressman. Yun ang pinag-usapan namin always, kahit kahapon, na hindi naman, we cannot do change just for the sake of changing. Kasi ang audience dito, hindi na kaming mga congressman. It's not about us congressmen. It's about kung ano yung tingin ng tao doon sa gagawing reforma dahil na nga nagka-problema dito sa issue ng previous budget. So yun ang pinag-uusapan namin, ano kaya mangyayari kung si ganito, ano kaya mangyayari kung si ganyan. Ang conclusion namin tatlo is, tulad na sinabi ko, tulad na sinabi ko sa previous interviews, sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pa pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan, at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So nga po, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako. At least meron siyang paulit-ulit yun na sinasabi na pangit kung siya yung papalit kasi siya yung pinaka-vocal. So at least meron siyang paninindigan. Sana nga, tingnan natin kung talagang ang paninindigan nito hanggang dulo. Di ba? At least maganda yung sinasabi niya. Hindi siya papayag na siya yung papalit. Hindi naman formal yung offer, pero pinangunahan ko na hindi ako interested sa offer. Sir, may numbers ba? I mean, from what you've heard, may mga numbers ba na congressman na gustong magpalit? Leadership? Alam naman natin realidad ng speakership. Di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero. Wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Di ba? The most important vote is not inside the House of Representatives. Yo, that's the truth. It's out of respect. Di ba? Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the president. So, ayaw naman namin gumalaw sa tingin namin na hindi pa pwede. Pero kung kasama niyo si President ng weekend, napag-usapan ba yun? Alam mo, okay, let's put this on record, no? May mga times na hindi man lagi. Pag meron akong na-observe na sa tingin ko makakatulong sa programa ng gobyerno, minsan sabihin ko, Mr. President, pasensya na kayo, unsolicited suggestion. But with regards to affairs of the House, from the time na naging congressman ulit ako, 2022, I have never texted him about the affairs of the House.
dahil nung 19th Congress, out of respect to Speaker Martin, nung okay pa kami, siyempre ayoko naman mag-text dahil may boss dito. And ngayon, siyempre, out of respect kay Madjo Sandro Marcos, hindi ako nagte-text ng kahit anong bagay tungkol sa House kay Presidente. That's honor. Pero when you were with him, kasi sir, parang nandun ba yung birthday? Hindi naman. That's not the proper... And even I don't text him and I don't open up a conversation with him regarding the House. So, never ko ginawa yan. Out of respect to the leaders of the House. Kung may pangalan kayo bang yung pangalan mo na possible candidates for this meeting? Better, di ba? Pero, hindi, kayo na lang mag-ano. Huwag niyo naman pasukin yung ano. Baka naman yun ang sunod na siraan, di ba? Eh, pag pinaso nyo naman yung sa tingin nyo magiging speaker, di ba dyan na nagsimula yung problema ko nung kalang kumakandidato ako ng speaker. Ako yung ginawa ng negative propaganda. Nung akalang si Albi, siya naman dinira. Eh, huwag nyo naman pasukin yung mga posibleng maging speaker. Ay, si Albi, kung lagi naman kami nag-uusap pag nandito. Si Pico, kanina, kausap ko siya. Kausap ko si Pico kanina. Kung meron kayong nakuha info na mag-leave daw po si House Speaker at ang papalit daw po si Deputy Speaker Board Leave. Kailan ko ba sagutin yan? Kasi may info kasi. Ako, again, this is my own humble opinion. Having one vote in this House, I don't think a leave would look good. Because a leave means, kung mag-leave ka ngayon, bumalik ka bukas, yun ang ibig sabihin ng leave, di ba? So, baka naman hindi tanggapin ng tao yan. Again, that's my own opinion. Kung yung mga issues sa gulong-gulungan about the House leadership, is it because na of the clamor yung galing ng tao sa mga nangyayari flood control funds? Especially malapit na yung September 21 protest na of course baka sumabog into yung rally na baka maka-apekto sa operation ng Kosovo. Hindi, yung sinasabi niyo, is it about yung change of leadership? Is it about the issues of the 2025 budget? I think so. And that was my stand, di ba? On day one, nung botohan pa lang ng speaker, yun na yung sinabi ko nung ano pa lang, July 28 before the SONA. That was my reason for not voting. So baka naman yung iba na-realize na nila na hindi na talaga pwedeng paano ba sabihin natin? Siguro na-realize na talaga ng iba na talagang dapat nang harapin yung issue na yun, di ba? Kasi for so long, sinusubukan naman talaga na huwag harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng paramihan na kailangan na harapin yung issue na ito. At hindi na pwede. I mean, Alam mo, tinding karma niyan. Pagkatas din yung gipitin si BP Sara Duterte. Kaya kanina iba na tono nung isang babae doon eh, 'di ba? Doon sa yung kagabi na kahapon na tungkol doon sa issue ng budget ng VP. Yung isang babae doon na dating anti-Duterte, anti-BP Sara Duterte 'yon. Kahapon talagang doon sa pagdinig ng budget ng OBP na nandun si BP Sara, kulang nila lumuhod sa harap niya eh. Na parang pusang gumaganong-ganon. Yeah, parang ganun eh. Ang pumapalag lang doon, alam naman natin, yung mga galing sa bundok. Pero yung ano, kaya nga alam mong magkakaroon talaga ng palitan. At ito may matinding balita na lumabas. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Oh, ayan. Oh, nako, enjoy na enjoy yung dalawa. Oh. Oy, nako po. Anong sabi dito, mga kababayan? Mga jet, chopper ni na Romualdez, Zaldico, sinipat ng Malacanang. Anong sabihin ng sinipat? Klaruin mo Banat Bay. Baka may sabihin, ano yung sinipat? Ano? Sabi dito, inimbestigahan na mga luxury jet at helicopter na pamamay-ari umano ni House Speaker Romualdez at Zaldico. Gago! Hindi kurap ang ating mga mambabatas. Hindi kurap ang mga leader natin sa Kamara. Sadyang meron lang silang jet. Sadyang may mga helicopter lang sila. Hindi po sila kurap. Ayon sa source ng bilyonaryo na
Nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet. Gago! Isang pre-owned G150 na pumapalo umano ang halaga na hanggang $8 million. Dolyar po yan, dolyar. At isang G550 na umaabot naman ng $35 million. Ang lupit, ano? Gago! Huwag nyo naman kagad husgahan na kurap sila. Huwag nyo naman kagad husgahan na ninakaw nila sa tax ng taong bayan. Yan po ay sariling pagod po nila at sariling trabaho nila. Hindi po sila magnanakaw. Gago! Binili umano ni Romualdez sa mga ito mula sa ultra-billionaire na si Lucitan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Libre parking buti pa siya, mahal ng parking ngayon. Samantalang sa kaso ni Ko, sinimulan na umano nito ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet na mamahaling jet at chopper bago pa man ma-crackdown ng individual na sangkot sa flood control. Uy, nailipad na. Gago! Uy, kung totoo yan, hindi ako nagsabi niyan. Abante News yan, Abante News. So, kung totoo yan, Zaldico, meron ka na palang eroplanong pabalik papunta sa hearing natin sa October 16. Pwede na tayo mag-hearing. Kasi nailipad mo na daw yung helicopter mo tsaka yung jet mo. So, wala ka ng problema ang ticket pabalik. Diba? Hindi, October 16 po hearing namin sa Legazpi, So, pagka kayo na lang bahalang pumunta doon. Kung gusto niyo makita si Zaldico ng personal, doon po sa October 16. Punta po kayo doon. Batay sa mga dokumentong nakuha ng source, ang Misibis Aviation and Development Corporation na pagmaaari na umano ni Ko ay nagsimula ng iproseso ang pag-deregister ng kanilang fleet, lalo na yung Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng 36 million. Gago! Hindi, huwag nyo naman masyadong inuhusgan. Inuhusgan nyo naman na korap siya. Hindi naman siya korap. Galing naman, alam mo, negosyante naman si Zaldico. Talaga siya, meron naman siyang lehitimong negosyo. Hindi naman porkit nakabili ng jet at saka ng helicopter, korap na at magnanakaw na. Mantakin mo, magkano lang naman yan? $36 million. Magkano lang yan? Ang dami nilang negosyo. Di ba? Huwag naman yung pinagbibintangan na korap kagad. Hindi porkit may jet, merong eroplano, ninakaw na kagad sa tax natin. Putang ina, shit. Buti na lang. Hindi. Hindi kasi minsan pumapasok yung espiritu ni Juan de la Cruz sa akin napapamura bigla. Hindi kasi alam mo mahal-mahal din na naman ng tax di ba? Tayo nagbabayad tayo ng tax talagang taon-taon yan. Yan ang hindi natin yan talagang nagbabayad tayo ng tax. Ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. Sa liham ng chief pilot ng Misibis Aviation na si Captain Elvidio Palaganas sa Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18, humiling ng major modification ng export certificate of airworthiness ang deregistration of the certificate of registration para sa G350. Huli ka. Huli. Nakuha umano ng Misibis Aviation G53 tail number RPCH 575 noong Hunyo 2024. Ang naturang jet ay 18 na taon na at dahil nang ginamit ng executive jet shares, Gulf Air Asia at isang pinangalan ng Philippine operator. Pinamumunuan umano aircraft leasing ng business ng anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Naku po. Binuking nyo na. Huwag nyo na binubuking. Sama na ugali ng Abante, binubuking. At nag-iisang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Samantalang, nakakuha rin ng source ng bilyonaryo na mga larawan ng 5 pang. Anak ng tutsa yan. Hindi yan ninakaw, hindi yan ninakaw, hindi yan korupsyon. Hindi yan ninakaw sa kaba ng bayan. 5 pang private jets at 5 luxury bell helicopter sa ilalim ng Misibis Aviation. Soto,
Di ba galit na galit kayo kay Diskaya doon sa maraming luxury cars? Oh, di ba? Soto, makinig ka. Ito, hindi lang luxury cars, luxury jet and luxury helicopter. Balita ako may sa helicopter. Yo, baka gusto mong tingnan to. Kasi ito yung tinuro ni Diskaya. O, ang focus mo pa rin yung kapwa senador mo. Gago! Ginamit umano mga helicopter para sa mga bisitang papunta sa 5 ektaryang Misibis Luxury Resort ni Cosa Albay. Uy. Gago! May resort pa, ladies and gentlemen. Hindi po sila kurap, huy. Huwag niyong pinagbibintangan kurap yan. Mayaman lang talaga yan. Walang ninakaw sa bayan yan. Yan po ay galing sa sarili nilang bulsa. Huwag niyong pinagbibintangan kurap porket merong resort, porket merong helicopter na inililipad yung mga guest nila. Hindi ibig sabihin ninakaw yan sa gobyerno. Yan po ay galing sa negosyo nila. Huwag niyong pinagbibintangan na galing yan sa tax natin. That is not, that is not right. Hindi yan korupsyon. Hindi yan galing sa budget sa 2025 budget. Gago! Hindi po yan galing sa flood control project, kaya huwag niyo pinagbibintangan. Gago! Kasi nababasa ko yung mga inasa isip nyo. Na sinasabi ninyo, kurap yan si porket maraming helicopter, tsaka marami resort pa. Gago! Obvious naman kayo na ganyan ang yung pagkiling nyo kay Zaldico. Antayin nyo muna umuwi. October 16, tandaan ninyo sa Legazpi. Legazpi Court, October 16. Uuwi yan. May hearing kami. So pag umuwi yan, salubungin niyo ng red carpet. Wag red tomato. Wag red tomato ang red carpet. Baka mamaya salubungin niyo ng kamatis yan. Wag. Kailangan red carpet. Tandaan nyo, their name is the name that you cannot mention. Oh, di ba? The name that cannot be mentioned. Di ba? Yan ang katotohanan, ha? Kaya, please lang, VIP treatment dapat yan. Oh, di ba? Oh, pero alam mo, meron pa tayo isang titingnan dito na ito talaga matikas din itong taon to. Grabe ho ito magsalita kay sabi nila may sintu-sintu daw to. Sabi nila may tama daw to. Tingnan nga natin kung may tama. Sir, anong sagot nyo dun sa ikapelda ng ethics complaint against yung former party mates ko? Okay, medyo mahaba yung sagot ko. Pwede bang, can you allow me to explain? Okay. Speech na to. Go. But right now, our Ganun pa alam. country is facing a very difficult issue in corruption and everyone's in panic. The administration is panicking. The President Marcos is panicking. Really? All this. How did you know? Siguro may alam to. Alam mo kung bakit? Matindi yung intelligence itong batang to. Sabi ko sa inyo, matindi intelligence. Alam mo yung pusa niya? Yung pusa niya, kaibigan niya yung pusa doon sa Malacanang. Oo. Tapos, nakita sila nung puting ahas. Asan na pala yung puting ahas na yan? Asan na yung puting ahas? Yung puting ahas, nakita sila. Tapos sinumbong doon sa pusa doon sa Malacanang. Tapos yung pusa sa Malacanang bumiyahe. Kinausap yung pusa niya. Ikinuwento na nagpapanik na daw sila. In panic. AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila alam kung anong gagawin nila, kung poprotektahan ba nila si Marcos o kung sasamahan nila ang mga mamamayan laban sa corruption. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. And as the leader of the deputy speakers, Speaker Martin Romualdez showing that uncertainty to Speaker Puno probably also led to his decision to do that, because it's a very rash decision, since under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for postings that I made before I became a member of the House of Representatives. Alam mo, at yan yung kinatataka ko, ladies and gentlemen. Pinupuna siya, ini-ethics complaint siya nung si Puno, at sinasabing, ito yung mga dahilan. Tapos, yung mga dahilan na yun during the campaign. Sabihin, hindi pa congressman ito. So, nung naging congressman, bakit nyo pinayagang pumasok sa NUP? Kung talagang seryoso kayo na ayaw nyo itong tao na ito. Hindi. Pinasok nyo sa NUP, ginawa nyo pa siyang leader. Di ba? Kaya nga kaplastikan. NUP, puro kayo plastic. Totoo lang, plastic kayo.
Anong ginagawa sa plastic? Huwag niyo sinusunog yun, ha? Delicate yun. Hindi, plastic talaga po kayo. Yan ang katotohanan. Kasi, ang linaw-linaw po eh. Yung mga picture, mga video na ginawa nito nung siya ay nangangampanya pa, yung mga babae, ganyan-ganyan, that's before the election. Kinonfirm din niya. Yung mga picture na yan before election. O sige, sabihin na natin, kahit na. Oo. O bakit nyo tinanggap sa NUP? E di sana noon pa lang, hindi nyo na tinanggap. E tinanggap nyo pa eh. Tapos porket nagsalita against the speaker, ethics ninyo? Oh. Gago! Wala pala kayo. Wala pala kayo. Yan ang katotohanan. That's the truth. Kayo ay mga plastic. And as you can see in his press conference, he also stated that there are issues questioning my mental health and plenty of other issues involving me inciting to sedition. And I think, as far as I'm aware, and as far as what my father has previously told me before he passed away, Chairman Puno, I believe, is a good man, but he's just driven by his strong emotions at this moment, and I hope that we can resolve this peacefully. Whatever decision the court or the whatever decision the courts will decide or the House Ethics Committee will decide, I am open to receiving, because I believe that I also as a member of the House must be held accountable for my actions. That will be all, and thank you. Na po ba si Deputy Speaker Puno after po nung in-announce niya na magsasampa sila ng ethics complaint po? No, we haven't spoken. Sir, yung post nyo, kung yung post nyo supposedly joking about the house being burned down, do you think it's enough proof para sabihin na kayo ay nag-incite to sedition? The thing is, a large majority of Congress do not believe that the protests will escalate, and that's because they do not know how angry the people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate and blow out of proportion. And I wish for that not to happen. And in case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government institutions. Kung what was your side of the story? Kasi kahapon sabi ni Kong Puno, you stormed down the office of the majority leader and campaign to be speaker. You asked daw yung mga members in that room na inoperan mo daw silang maging deputy speaker o sumama sila sa'yo. You were gathering signatures daw after. Your side of the story, please continue. Okay. So my side of the story is, what he said was mostly correct, but the offering of deputy speakers is incorrect. What I said was that if elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them, instead of the deputy speaker system that we have now, where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker, Martin Romualdez. And if elected speaker, one of the pro-administration will be a deputy speaker to represent the needs and the interests of the administration. But you have the numbers already, Congressman. Well, The numbers. we're getting there. Just wait and see. Do you have a ballpark figure kung ilan na po yung siguro yung sumusuporta sa inyo? It's hard to say. Maybe 1 or 2. Sabi ni Congressman Puno, you are not well. How do you... Oh, ha? Oh. Tinawanan kayo. Maybe 1 or 2. Meron ako. Oh, mga dalawa siguro ganun. Mismo no? Well, as I've said, mental health accusations, when you are not a mental health professional or even like any sort of medical professional, is very unprofessional. So let's just say that he's free to think whatever he wants. I still deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. Pero are you unwell po? Are you unwell po? I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. Sir, ano bang reason lang para, o ano bang factor lang para Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!